Kaya nga sabi ni Inday, o sabi ni Martin, ang dapat anyang humarap kasi ang makakasagot lang naman ng mga katanungan ng mga congressmen. Si Inday man lang po, iayaw niyang harapin yung ating mga congressmen. Ang sinasalang niya, yung mga opisyal niya, nang tinuturo po siya. Wala man silang alam. Malinaw naman po talaga, wala man silang alam. Kumbaga may alam sila dahil iniutos niya. Ginuutos ni Inday. Nadamay lang sa kalukuhan yung kanyang mga opisyal. So ang may pananagutan talaga rito po si Inday. O ngayon, nagdadrama sila para gatungan yung mga tao na umalsa laban sa ating Pangulo. I think mabibigo sila rito. Miserably. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tuloy ang drama mga kababayan sa Congress. There is an unfolding drama. Ang ganda-ganda pa lang ng pagka-smile mga kababayan ni Inday at sa kanyang attorney na si Attorney Zulaika Lopez. Pagkatapos biglang tinakbo sa ospital. Ang ganda-ganda ng pagka-smile po dito. Meron akong magagamit dito. Actually, ang problema kasi dito, hindi ako makapaganda ng maayos kagabi. Kagabi lang kasi during my meeting, Yusek Lopez na based on the timelines of Ilocos 6, na case of Ilocos 6, umabot sila ng Pasko, umabot sila ng New Year. But nagpabili na ako kanina ng tali kasi dito na lang ako maglalaba and then dito na rin po ako, dito ko na rin din i-dry yung clothes. May picture pa sila. Naka-smile mga kababayan yung mag-amo. Ang sumunod na eksena sa script mga kababayan, ito na. Walang tumulong, Sara Duterte laments after OBP executive fell ill. Biglang nagkasakit. Sabi ko sa inyo. I think kasama to sa script para palabasin, inaapi po na ang ating gobyerno, ang mga opisyal ni Inday, para itigil yung investigasyon mga kababayan. Yun ang objective ni Inday. Vice President Sara Duterte on Saturday lamented that no one helped them after her Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez collapsed amid an order by the House Good Government Committee to transfer her to the Women's Correctional Facility. Nakita po doon sa video po ng House Sergeant at Arms. Napakasuplada pa nga ni Attorney Lopez. Ayaw papasukin yung mga authorities natin, yung mga security ng Congress. Ito po, pakinggan ninyo ito mga kababayan na altercation. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo. I want my Manang-mana kay Inday si Lopez, si Zulaika. Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole? Leave the room now. Please just leave the room now. Wait lang po. Maghihintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. Imagine, sila na yung nagdidikta. Nasanay po sa Davao. Sila yung hari doon. Pinalayas yung house security po. Leave the room now, anya. Kaya nagpa-presscon ngayon mga kababayan yung security ng Congress para i-counter po yung mga propaganda ng kampo ni Inday. Nanggagatong po, malinaw ang agenda. Kaya hindi nagpaplano po sila. Gusto nilang i-destabilize at ito yung simula. I-destabilize yung gobyerno ng ating Pangulong Bongbong. Ito po yung security chief ng Congress, Sergeant at Arms. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, the allocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermined the authority of the House and disrupted its operations.
The committee's decision to transfer Tony Lopez stems from the Vice President's repeated and deliberate breaches of security guidelines, including flouting rules on visitor conduct and overstaying within the House detention facility, ignoring orders to vacate the premises and defying House security personnel, and creating a hostile environment by compromising the safety and functionality of the House complex. The Vice President's blatant interference in the lawful order of the committee and her abuse of privilege represent an unprecedented attack on institutional processes. The committee, therefore, stands firm in its resolution to enforce the transfer of Atty. Lopez to the Women's Correctional Facility and calls for swift measures to restore respect for institutional authority and the rule of law. The committee stresses that the Vice President's actions undermine not just the integrity of the House of Representatives, but also the very principles of accountability and good governance. Thank you. So, kailangang ilipat po. At inilipat na nga po, mga kababayan. Ito na yung drama. Biglang nag-collapse si Atty. Zuleika Lopez. At sabi ni Inday, wala niyang tumulong. Vice President Sara Duterte on Saturday lamented that no one helped them after her Chief of Staff, Office of the Vice President Undersecretary Zuleika Lopez collapsed amid an order by the House Good Government Committee to transfer her to the Women's Correctional Facility. Naka-stretcher na po at sumama si Inday. Meantime, dinala mo na, mga kababayan, sa St. Luke's. Nadagdagan pa ang pulis na nakabantay ngayon sa labas ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City kung saan dinala ngayong Sabado si Atty. Zuleika Lopez. Yan po, mga kababayan. Diyan dinala po. Nagkakagulo na po. St. Luke's Medical Center. Kasama ito sa drama. Plano nila, mga kababayan, to destabilize the Marcos administration. Biglang labas na naman po sa press con si Inday. Mangiyak-ngiyak na siya rito. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Galing po ito sa press briefing. Yan Office of the Vice President. Pakinggan natin kung ano sinasabi ni Inday ngayong umaga. Hindi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi ng nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya. Huwag daw pabayaan yung gano'n. Best actress pa? Kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kita-kita sa mukha po? Kasi hindi namin alam kung ang gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano gagawin. So, kakaiba na po yung aura ni Inday? sabi namin suka siya ng suka tapos nag-collapse tapos halatang nagpapaawa po well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole, kinuha niya yung ballpen tapos ginanyan niya yung kamay niya para ng bata po na nagsasalita. Ayoko na talaga. Buti na lang yun si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka. Sorry. Siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tawagan ko para tumulong sa kanya kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay
Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos, kaya nga sabi ni Inday, sabi ni Martin, ang dapat anyang humarap kasi ang makakasagot lang naman ng mga katanungan ng mga congressmen. Si Inday man lang po, iayaw niyang harapin yung ating mga congressmen. Ang sinasalang niya, yung mga official niya, nang tinuturo po siya. Wala man silang alam. Malinaw naman po talaga, wala man silang alam. Kumbaga may alam sila dahil iniutos niya. Ginuutos ni Inday, nadamay lang sa kalukuhan yung kanyang mga opisyal. So ang may pananagutan talaga rito po, si Inday. O ngayon, nagdadrama sila para gatungan yung mga tao na umalsa laban sa ating Pangulo. I think mabibigo sila rito. Miserably. Ituloy natin yung drama, mga kababayan. So nag-collapse siya, tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, pinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doctor na dumating. And then kinausap ng mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nausap sila. Nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos ano pong sabi ng police? Nakausap mo yung PNP regarding po dito sa incident? Wala pa, but we really plan to file cases. Walang pumulong sa amin kanina doon. We didn't know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino. Malabo po na walang tumulong. Inandun yung house security. Pinapalayas pa nga ni yung pinakita kong video kanina. Pinapalayas pa nga ni Atty. Zuleika Lopez. Pinapalabas ng room. Ngayon po, malinaw na malinaw. May lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. Walang problema daw. Leave the room. I just want my lawyers to be present. You see? Narinig niyan lahat. Opo. I want my lawyers to be present. May video po. Kaya malabo yung akusasyon ni Inday na walang tumulong. Yung gustong tumulong sa kanya, pinapalayas niya. Pagkatapos gagawa ng kwento si Inday na walang gustong tumulong. Madada ba siya sa sa St. Luke's Hospital kung walang tumulong? Nasa stretcher nga Dinala nga ng ambulance. St. Luke's Hospital ng mga mayayaman. Di ba? Di nga natin alam kung nagdahilan lang si Atty. Laika Lopez para i-lift ng Congress yung contempt order in detention sa kanya. Di ba? Baga parte ito ng drama. Kasi sabi ni Inday, nagpaplano daw sila. Kaya pumunta siya doon para pag-usapan yung plano. Ito na nga po yung plano, yung drama nila. Malinaw na malinaw yung script, mga kababayan. Stick to the plan. Ito yung sinasabi. Doktor na kung sino nandyan. Ibigay niya na sa amin. Wala talaga. Yung sinasabi ng mga DDS vloggers na stick to the plan, sila pala yung may gawain ganun. May plano silang masama. Ito, napakalinaw, mga kababayan. Ma'am, sa Silvers po ba dapat gagawin? Yun ang sabi ng next of kin. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo, iniisip ko lang na baka mamatay siya. And then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. Talagang kasalanan po ninyo. Kasi ang dapat para masalba sa sa problema yung mga tao mo, ang dapat humarap, ikaw po. Ikaw yung dapat magpaliwanag po Malinaw na malinaw, Inday. So, hindi na maisip yung correction na. Sir, by your question.
Ma'am, sa tingin niyo kanino po nanggagaling yung komanda? Hindi tayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino ba nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua, kay Congressman Pulong Duterte, sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. Nanggagatong po? Nanggagatong? You can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Kung namatay ito, ikaw magbayad lahat. Matindi po? Kung ano ang gusto ng nanay ni Zulaika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, inahabol mo ako. Pinulitika po? Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Matindi? Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako. Sabi nga natin, bakit siya nangingialam kung halimbawa may ambisyon si Martin na magpresidente? May karapatan naman yung tao. Kung walang bumoto, hindi na niyo yung problema. Ang dapat niyang harapin, itong kinasangkutan niya na confidential funds, ipaliwanag niya ng maayos para matapos na yung investigasyon sa kanya. Kung wala siyang ginawang masama, o di libre siya. Tumakbo siyang Pangulo. Sabay, si Martin. Maglaban silang dalawa. Tama po? Mali yung mga sinasabi po ni Inday. Sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone. Matindi. Cellphone ni Yusek Lopez and cellphone Ninakaw ni daw? Nicole. Napakababaw naman po. Mga security ng house, magnakaw ng cellphone. Siguradong may mga security camera na nandoon. At ang simpleng cellphone ba, nanakawin ng mga security ng Congress. Isusubo nila yung kanilang pagkatao at ang kanilang profesyon. Arap-arapan magnakaw ng cellphone. Baka kinumpis ka kasi wala silang tigil sa panggagatong sa publiko through presscon. Kasama yung mga kaalyado nilang mga vloggers. Sige pakalat nila ng disinformation laban sa ating gobyerno. Tama po? Nakaw nila. Ayaw po nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Di kasuhan mo? O binalik na pala? Kinumpis ka lang? Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy? Di-file ninyo ng kaso. Nila? Ganun lang naman. Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo kung ako lang yung isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange, paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform, hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang ang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then, he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito?
naglakad kayo. Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari ng opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Hindi niya yung pag-ari. Pag-ari yun ng mga mamamayan, ng gobyerno. Nagko-cooperate pa ako. Nagiging mabait pa ako. Sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house. Mali talaga yung paniwala, mga kababayan Inday. Pati yung government property sa kanila na. Kaya pala yung paggastos ng confidential funds, parang pera niya yung paggastos, mga kababayan. Ayaw ipa-audit. Pinagbawalan, mga kababayan, yung audit. Ayaw sinisilip ng Kongreso kung paano yung paggamit niya ng pondo. Ganon ang pagtrato niya. Pati yung opisina ni Pulong, inangkin na nila. From the taxes of the Filipino people ang lahat ng ginastos para sa mga facilities ng gobyerno. At may rules sa bawat institusyon, mga kababayan, na dapat nating sundin. Abogado siya, dapat alam niya. Pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Kung sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Hindi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. Malamang hindi totoo. And it turns out, nalaman ko, hindi ka mag-aircon. Ay, init ngayon. Sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon doon. Wala mang kasing tao doon. Wala mang pumapasok. Last two questions. Laging sarado. Ang reaction ng gobyerno, sa tingin, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, wala na ako inasahan sa gobyerno na. Nakita ko, sir. Nakita ko kanina. Humingi kami ng tulong. Walang pong tulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Matinding propaganda po. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos? Oh, 20 pesos na naman pong bigas ang issue niya. Alam niyang hindi. Paulit-ulit. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo. Kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kayo na matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nag-convince sa kanila na payagan na po kayo nadala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance na yun? 3 hours. Ang ambulance na sa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi ba sila nakikinig sa tao? Unang-una, paano man she fears for her life, na secured naman siya doon sa Congress. May security. Kaya nga hindi basta pinapapasok kung sino-sino doon. Bibigla siyang sumugod. Naging security risk, mga kababayan, dahil sa presence niya. Lalo na mawala dapat yung fear ni Atty. Lopez kasi nandiyan na siya. So inconsistent po yung mga statement ni
Inday. Nung wala pa siya, nafe-feel ni Lopez daw na hindi siya secured. Nandun na siya, hindi pa secured. Hindi ba dapat safe na yung feeling niya? Hindi ba alatadong drama po para i-pressure yung Congress na itigil na po yung congressional investigation sa confidential funds niya at i-lift yung contempt and detention po laban sa kanyang mga tauhan. Yun ang objective ni Inday. Plus gatungan yung destabilization, mga kababayan, sa ating administrasyon. Yan ang malinaw, mga kababayan, na nakikita natin. Last question, Amar. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kumpulsin niyo po ba yan? Naku, sa tingin mo ba, pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Kung sinungaling yung mga... Pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ang sinungaling ng mga... Nagmura na naman po. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit hindi ginagawa? Diba? I'm sorry, may pasensya na. Sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Laging patayan na lang yung bukang bibig niya? Papatayin? Hindi na kami mag-cooperate dyan. Matindi po? Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina. Walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanila, bordering on homicide. Open rebellion na po ang ginagawa ni Inday? Open defiance? Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, purlon. Kinahangilan nato, hindi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Baka meron kayong message sa taong bayan. Hopeless. Hopeless. Sabi ko, Wala nang tanong daw? we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. We are on the road to hell daw, Jo. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang Sinulit lang niya yung sa ginagawa. press con niya. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, at kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. Go ahead. Yan o. Press briefing of Vice President Sara Duterte. Parang psycho film, action drama horror.